Breaking news! Chinese tugboat hihilain na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin, pero ang mga sundalo natin ay nag-full alert. Kaya parang natakot sila biglang nawala. Pilipinas nagbabalak bumili ng submarines, pero ngayon made from India. At eto pa, China. Mukhang nauungusan na sa island building sa South China Sea. Pero sino nga ba ang tunay na maghahari sa dagat? Mga ka-Pulse Point, before tayo mag-dive sa main story, let me tell you something na magiging shocking sa inyo later. May isang bansa sa Southeast Asia na quietly ginagawa ang pinaka-aggressive island building operations. Mas malaki pa sa ginagawa ng China. At hindi ito yung bansang ine-expect ninyo. Stay with me. Kasi ang revelation na ito ay magbabago sa perspective ninyo sa buong South China Sea conflict. So ano ba talaga ang nangyayari sa West Philippine Sea ngayon? According to Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, our troops are on high alert. Pero, and here's the interesting part, walang significant changes sa situation sa Ayungin Shoal. Parang ang tanong natin, bakit ganoon? After all those tensions, after exercise with Australia, nasabi pa nila, largest ever held in Palawan. Bakit parang tahimik? But wait, may twist dito. The Philippine Navy confirmed na nagpadala raw ng Navy tugboat ang China malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero according to Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, relax lang, hindi kaya ng tugboat alisin ang Sierra Madre. Sabi pa niya, it will take more than a tugboat to pull out BRP Sierra Madre. Eh bakit kaya nag-deploy ng tugboat kung hindi naman nila kayang gamitin for their supposed purpose? Come on! Sino bang naniniwala na pang-defensive lang ang tugboat na yan? Parang magnanakaw na may dalang bolt cutter. Tapos sasabihin, relax lang kayo, hindi ito pangsira ng kandado. Pero ang mahalaga, yung Chinese Navy tugboat na nakita malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, wala na. Tingin nyo ba naduwag sila sa mga sundalo natin? According to Philippine Navy, as of August 27th, hindi na nakita ang tugboat. Ang natira, 2 Chinese Coast Guard, 2 milisya at 15 inflatable boats. Kung tutuusin, marami ang kinabahan nang dumating ang tugboat kasi baka raw iyon ang gagamitin para hilahin ang Sierra Madre. Pero sa huli, biglang naglaho. Parang bully na pumasok sa kanto. Tapos nung nakita, may handang lumaban, tumakbo papalayo. Sabi pa ni Rear Admiral Trinidad, kahit nawala ang tugboat, mataas pa rin ang bilang ng Chinese ships kaysa sa normal na average na 7. Kung hindi ito psychological warfare, eh ano pa? Sinusubukan ba nilang takutin ang mga sundalo natin? Let me remind you again, mga ka-Pulse Point. Yang mga sundalo dyan sa Sierra Madre ay mga veterano sa gulo sa Mindanao. Malinaw ang mensahe. Hindi nila basta kayang gawin ang gusto nila sa Ayungin. Kaya nga hindi biro ang utos ni AFP Chief General Romeo Bronner. Bantayan at pigilan ang kahit sinong Chinese personnel na magtangkang akyatin ng Sierra Madre. Sabi pa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, Filipino troops are on full alert. Hindi tayo gagalaw pabalik, hindi tayo bibitaw sa Ayungin, at hindi natin ipagpapalit ang West Philippine Sea. Pero, teka, dito papasok yung fascinating development na hindi masyadong napapansin ng marami. Ang Pilipinas naman, nag-iisip bumili ng Calvary-class submarines mula India. Hindi French Scorpion class ha, Indian-built, but based sa proven Scorpion design. Bakit importante ito? Kasi mga friendship, submarine warfare is the ultimate equalizer sa maritime conflicts. Pag may submarine ka, hindi ka lang nag-defend. You project power underwater na hindi makikita ng kalaban.
Kung matutuloy ito, magiging game changer daw. Imagine stealth submarines na kayang magtagal ng ilang linggo sa ilalim ng dagat, invisible sa radar, at pwedeng sumilip sa bawat galaw ng Chinese Navy. Parang secret weapon. But here's the kicker. Cost considerations daw ang reason bakit mas preferred ang Indian variant over the original French submarines. In other words, mas sulit. More bang for your buck, literally. And speaking of diversifying defense suppliers, hindi ba interesting na instead of relying sa traditional Western partners, we're looking east, sa India? That's a strategic pivot na hindi basta-basta ginagawa without deeper geopolitical calculations. But wait, nandito na yung bombshell na sinabi ko kanina. Vietnam. Yes, mga ka-Pulse Point, tahimik pero mabilis. According to a recent report from Washington Center for Strategic and International Studies, brace yourselves, Vietnam has significantly expanded island-building work sa Spratly Islands. And get this, Vietnam will match and likely surpass the scale of such activity there by China. Pakinggan ninyo ulit yan. Vietnam, tatalunin pa ang China sa island building. Ngayon, ang tanong, saan tayo lulugar? Kung nakaya ng Vietnam na halos ka-level lang ng economy natin, bakit hindi natin magawa? Kaya sa mga tao dyan na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakataon ay pinag-aagawan, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ng bansa. As of March 2025, Vietnam had created about 70% as much artificial land sa Spratlys compared sa China. All 21 Vietnamese-occupied rocks and low-tide elevations sa Spratly Islands chain ay mas pinalawak pa nila to include artificial land. May mga bagong structures, munition storage, at posibleng bagong runway sa Bark Canada Reef. In short, habang lahat nakatutok sa ingay ng China, Vietnam quietly became the second biggest builder in the South China Sea. So ang tanong, bakit hindi ito headline ng mga balita? Bakit focus tayo sa China-Philippines tensions kung ang Vietnam ay tahimik na bumubuo ng pinaka-aggressive expansion program sa region? At eto pa ang masakit na tanong. Kung ang China ay headache at ang Vietnam ay unti-unti ring naglalagay ng military infrastructure, sino ba talaga ang kapartner natin sa hinaharap? At sino ang pwedeng maging pangalawang bully sa rehiyon? Dito na pumapasok yung totoong analysis na hindi ninyo maririnig sa mainstream media. China's recent quiet behavior sa Ayungin Shoal might not be about backing down. Maaring isa itong strategic repositioning. While everyone's watching the Philippines-China drama, Vietnam is literally reshaping the geography ng South China Sea. And yung tugboat deployment? That's not about towing Sierra Madre. As Admiral Trinidad pointed out, it's for their own defensive purposes, meaning for their own ships that might run aground. They're expecting more activity, more presence, more potential accidents. As for me, well, duda pa rin ako. Meanwhile, yung submarine discussions with India? That's long-term strategic planning. Hindi ito about current tensions. It's about projecting power 10, 20 years from now. Defense Secretary Teodoro said something profound. To change our stance will be great detriment of our national interest. That is something nobody can do under our constitution and our moral obligation. Pero mga ka-Pulse Point, ang hindi natin masyadong na-realize, habang masyado tayong focused sa pag-maintain ng ating stance, yung regional power dynamics ay mabilis na nagbabago.
Vietnam's massive island building, India's growing defense partnerships sa Southeast Asia, Australia's deepening military cooperation with us. Lahat ng ito ay part ng bigger chess game. Here's my take, mga ka-pulse point. Ang dagat ay parang entablado. Minsan may bida, may kontrabida, at may extra na biglang nagiging kalaban. Ngayon, nakita natin. China's tugboat ran away, pero ang laban sa West Philippine Sea ay hindi natatapos. Ang tunay na tapang, hindi laging sumisigaw. Minsan, tumatayo lang ng matatag hanggang umatras ang kalaban. And yung silence ng China? That might be ang pinakadelikadong katahimikan, the kind that happens bago ang isang major strategic moves. As one defense analyst put it, the underwater chess game in the region is only just beginning. Final question. Sa tingin ninyo, tama ba ang strategy natin na mag-diversify ng defense partners while maintaining our constitutional stance? Or should we be more aggressive like Vietnam sa island building? Drop your thoughts sa comments. Curious ako sa perspective ninyo dito. Remember, sa geopolitics, sometimes ang hindi mo nakikita ang mas delikado kaysa sa nakikita mo.